Ang kaso ni Alice Gu ay isang malalim at komplikadong isyu na nagdidiin sa kahalagaan ng tamang proseso at justisya. Si Alice Gu, isang kilalang politiko, mayor ng Banban Tarlac at isang negosyante ay naharap sa mga akusasyon ng mga illegal na gawain. Sa kanyang pagkahuli, matapos ang isang malawak na operasyon na isinagawa ng mga otoridad, ang kanyang pagkaresto ay nagdulot ng malawak na usap-usapan sa bansa, lalo na't siya ay kilala sa kanyang politikal na koneksyon. Ang detalye ng kanyang mga kaso ay kasulukuyang iniimbestigahan. Sa ngayon, patuloy ang pagsisiyasat upang tukuyin ang lawak ng kanyang pagkakasangkot at kung ano ang magiging epekto nito sa ating lipunan. Subalit, bago ang lahat, kapag bago ka pa sa aking channel, please subscribe, click the notification bell at mag-like para lagi kang updated sa mga video na i-upload pa namin. Ito ang Tindig Pinas kung saan bawat isyu ng bayan may boses ka. Ang pagdinig tungkol sa Pogo ay isang mahalagang hakbang upang suriin ang epekto ng mga operasyong ito sa bansa. Sa pagdinig na ito, tatalakayin ang mga isyu tulad ng legalidad ng kanilang operasyon, mga epekto sa ekonomiya at ang mga posibleng impluwensya sa seguridad ng bansa. Mahalaga ring pagtuunan ng pansin ang mga paglabag sa batas tulad ng mga hindi naasikasong buwis at mga kasong kriminal na maaaring may ugnay sa Pogo. Ang layunin ng pagdinig ay tiyakin ang wastong pagsunod sa mga regulasyon at protektahan ang interes ng publiko. Question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi, apo, So saan nanggaling yung dokumento? sa kanila po, pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong signed. Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, Yes diba? po, Your Honor. Opo. Kat, nasa'yo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni Ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung Okay. nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Sa Bamban po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes mo po. kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So pumasok ka lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento doon? Yes po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa Hindi po nakalock, Your Honor. walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instructions yan ni Guo Huaping. Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that Senator Sherwin, with your Go Huaping. permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun? Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Na-file na po. Hindi pa na-file yung... Kailan mo sinign yung document bago ka Sinayin umalis? ko po yung last page po bago po ako umalis. Umalis ka is first week of July. July 1st week, opo. Bago Pero po wala umalis. pang na-file na case nun.
Nasign ko po yung last page po bago pa ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator. SP Pro Tempore. Senator Win, Madam Chair, sino nag-prepare ng counter affidavit mo? Lawyer po. Yeah, I know. Sino nga? Law firm? Opo, law firm. Ano yung law firm? At yun sa abisado po. Gana Atienza Avisado Law Offices. So, nung prepare ng lawyers mo to, itong law firm mo to, alam na ng mga lawyers mo na wala ka na rito? Hindi po. What do you mean hindi po? Alam nila na nandito ka? Samantalang wala ka na talaga. Hindi po namin Paano mo pinag-usapan. napirmahan nito na wala ka? Yung last page po, napirmahan ko po siya bago po ako umalis. Hindi, ang date dito, August 14, no? Oh, August 14. Kailan mo pinirmahan tong affidavit? Counter affidavit? Hindi ko po maalala po yung exact date bago po ako Laging umalis hindi po. mo maalala. Tagal na yung katagang hindi mo maalala. Kailan? Your Honor, hindi ko na po talaga maalala O yung exact nakalagay date po. dito sa counter affidavit mo, August 14. Kailan ka tumakas? Your Honor, meron pa akong case po sa immigration po. I Kailan ka refuse po tumakas? answer po. May case Ano- na po ako sa Madam Chair, if I immigration. may ask, Yung sinabi niyo, Yung dates niya, Guwaping, na pinirmahan mo yung counter affidavit bago ka umalis. Kailan yon na umalis ka? Bago pa ako umalis po, first week po ng July, di ko po maalala po yung exact date po. First week ng July. first week of July. Madam, Na wala Madam pang Chair, case. first week of July daw siya umalis. Pinirmahan daw niya ito last page. Nakalagay dito, in witness whereof, I have here to affix my signature this August 14, 2024 in the city of, namulabo to San Jose Del Monte. And the foregoing allegations are true and correct to my knowledge and available. Paano mo napirmahan ito? Sinasabi mo napirmahan mo to last page. Wala ka na rito sa bansa. Umalis ka po ka, July. Nahuli ka, September. Kailan ba siya nahuli sa Indonesia? September. Ha? September 5. Paano mo napirmahan ng August 14 to? Knowing fully well na itong mga abogado mo, alam na wala ka na rito. Paano So ibig sabihin, July pa lang, nung umalis ka, hinanda mo na yung last page na yan na pirmado mo para ikakabit na lang ni Miss Kath dun sa counter affidavit mo na later on na compose. Madam Chair, may kaso na pong binigay po sa akin ng DOJ po. I invoke to... Your right against self-incrimination. Pero di ba, common sense, kuhuaping, kung aalis ka ng July, maghahanda ka ng signature page para ikabit sa counter affidavit na in-instruct mo kay Ms. Kath na ikabit, kahit by August pa, isasabit yung counter affidavit na yon, di ba? Common sense lang, kunyari ibang tao pinag-uusapan natin, di ba? Ganun yun, wala na kayo nung August wala na yung taong yun nung August. Right? Madam Chair, maybe we can ask attorney if her lawyer is present. Attorney Avisado, nandito ba? Nandito ba, Comsec, si Attorney Afisado? While we're waiting, Madam Chair, Senator Joel. may I just put into the records, Madam Chair, yung binanggit ni alias Alice Go, pumipirma po siya ng dokumento, according to her, in her own words, last page, without knowing what's inside. That's what she said, Madam Chair. She also said na hindi niya alam kung ano yung hindi pa tapos yung pong affidavit pero pinirmahan na niya. So, I just want to put that on record, Madam Chair. Yes, Senator Joel. Andito na po ba sa floor si Attorney Afisado? Afisado? Sir, kayo ba yan, yung umupo dito sa floor? Nasa Hindi likod. yung gentleman sa kanan ni Attorney David. Kayo ba, si Attorney Afisado, sir? Yung may salamin? Hindi kayo. Hindi, siguro. Is Attorney Afisado here? Attorney Stephen, were you one of the lawyers who prepared this affidavit?
No. Attorney David, please. Resource person naman po kayo. But you were not. You were not, So, sino pong you were nandito not a who party to prepared this. the affidavit? Who prepared this? All right. Sir, have you taken your oath, sir, during this hearing? Hindi pa po. Comsec, paki-administer yung oath ng ating resource person. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name, I, Attorney Rayan Ko, do solemnly swear do solemnly swear that I will tell the truth, that I will tell the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth and nothing but the truth to this committee. to this committee. Thank you. Salamat, Comsec. Attorney Ko, did I hear that correctly? Salamat, Attorney. The question of SP Pro Tempore. Attorney, associate ka nung law firm nitong Atienza, I'm a junior partner, Your Honor. Atienza Visado Law Offices. A junior partner of All the right. firm, Your Honor. Were you instrumental in preparing this counter affidavit? Yes, Your Honor. Okay. It says here that Alice admitted that she signed the last page 15, if I'm mistaken, of the counter affidavit. All right? Is it true? Your Honor, if I recall it correctly, we sent the draft of the counter affidavit last August 14, Your Honor, Where? to her secretary, Ms. Kat Salazar. Okay. August 14. Saan mo pinadala yung counter affidavit para pirmahan ni Miss Alice? Your Honor, pinakuha niya po sa akin yung brown envelope po. No. I'm asking you, pinadala nyo, no? Pinadala nyo kay Kat para pirmahan ni Alice. Am I correct? Yes, Your Honor, that's correct. And if I may, SP Pro Tempore, and sa pagkaalam nyo, sa araw na yon na pinadala nyo yung draft counter affidavit kay Ms. Kath para maaprubahan, mapirmahan ni Alice, ni Guo Huaping, nasan yung kliyente nyo at that point in time? We have no knowledge of her whereabouts, Your Honor, at that time. I find that very difficult to believe. SP Pro Tempore, Ms. Kath. So, nung pinadala ni na attorney ko sa inyo yung draft counter affidavit, anong ginawa niyong sunod? Pinrint ko po kasi pinaprint po ni Ma'am Alice. And then, Nung pagkakuha ko po ng brown envelope, una po, kinuha ko po yung brown envelope sa bahay po niya. Tapos po, pinrint ko po yung sinend sa akin through Viber po, nung affidavit po niya. Inattach ko po doon yung sign page po. so hindi nyo na pinabasa kay Guo Huaping yung draft counter affidavit? Sinend ko din po sa kanya, Your Honor. Saan nyo pinadala sa kanya? Sa WeChat po. Ibig sabihin, WeChat. Hindi yun karaniwan or malawakang ginagamit dito sa Pilipinas. Nasaan siya nung araw na yun na pinadala niyo yung counter affidavit ni na attorney ko sa kanya via WeChat? Your Honor, hindi ko po alam kung nasan po si Ma'am. Pero pag nandito kayo dati ni Guo Huaping sa parehong nasa Pilipinas kayo, hindi naman kayo gumagamit ng WeChat, di ba? May pa po, nakakausap ko na po siya sa WeChat. Sa WeChat. Yes po. Pero nasan siya nung May, nung WeChat ang ginagamit nyo? Alam ko po dito sa Manila. Sa Naka-check-in Manila. po siya sa hotel. Naka-check-in sa hotel. Pero pag bumabiyahe siya sa ibang mga bansa, ay WeChat ang ginagamit nyo. Messenger po. Messenger. Yes po. So nasan siya nung araw na yun na pinadala mo sa kanya yung counter affidavit via WeChat? Hindi ko po alam, Your Honor, kung nasan po siya. I'm just a bit confused Joel. because you said kanina, Kat, kinuha mo yung envelope sa bahay ni alias Alice at signed na. Ngayon, ang bagong istorya ay other than the envelope, ikaw ang nagprint ng counter affidavit. Yes po, Your Honor. Bali, yung nasa envelope po is sign page lang po siya. Wala po yung kabuuan po na affidavit. Okay. So, nandun yung sign page. Tapos, iba na tong dokumento na ipiniprint mo from the sign page inside the brown envelope. Tama? Your Honor, yun po yung instruction niya. Kasi hindi I'm not asking about the instruction. In your personal experience, yung brown envelope na sinasabi mo, meron ng prepared, signed document
na nandoon sa loob ng brown envelope. Yes po, Your Honor. Tapos, may ginawa ka ngayon na as instructed to you by alias Alice, Yes po. na i-print yung counter affidavit, at from the counter affidavit na pinrint mo, kinuha mo ngayon yung signed document sa brown envelope at yun ang inattach mo Yes po, Your Honor. dun sa Tama pinrint po. mo. Tingin mo tama yung ginawa mo? Your Honor, yun po kasi yung instruction po ni ma'am. So hindi mo alam kung tama yung Yes ginawa mo? po, hindi ko po alam. Ipa-follow up ko lang yung question ni Madam Chair sa'yo. Ikaw, Kat, bilang secretary ni alias Alice Guo Haping, nakapagpanotaryo ka na ba? Dati? Hindi po, Your Honor. Example, affidavit of laws, certifications for government. Hindi ka nautusan kahit kailan, buong buhay mo as the secretary of alias Alice, hindi ka nakapagnotaryo. Hindi po. Hindi niya po ako inuutosan before po. So ngayon ka lang Yes inutusan po. niya. Yan po yung first time po na kino-ordinate po niya sa akin. Yun lang, regarding po yun sa lang, notaryo. Kat, minsan kahit na sumusunod ka lang, alam mo na hindi yun ang ang pinirmahan niya nandun sa loob ng brown envelope, kinuha mo, tapos inattach mo dun sa bago. Parang hindi yata tama yun, di ba? Hindi mo ba naisip yun? Your Honor, pasensya na po. Sumunod lang po ako sa instruction po ni ma'am. Sige, thank you, Madam Chair. Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Yes, SP Pro Tempore. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho kay Alice? Since 2017 po. Simula nung... hindi pa siya mayor. Opo, yes po, Your Honor. Ano trabaho niya? Ano trabaho mo sa kanya? Secretary po sa farm. Farm? Anong Yes po. farm? Hindi po sa personal po. Sa farm po. Sa piggery po niya. Piggery? Yes po. Okay. Mabalik lang. Attorney Ko, Senator Jinggoy, can I just ask lang yung Senator Joel. yung ano lang, yung sabi mo, secretary ka dun sa farm. Yes po. Just one farm? Yes po. O lahat ng mga negosyo niya? QJJ farm po. Yun lang? Yes po, Your Yun lang Honor. ang iyong, hindi ka rin naging empleyado ng LGU, ng Bamban, Municipality of Bamban. Meron po akong isang PDS po sa munisipyo po ng Bamban. So LGU, Ano yung ka PDS? rin. Isang PDS po. Binigyan po ako ng isang PDS po. Personal Job, data sheet yes, job order po. o job order ka. Yes So po, naging Your Honor. empleyado ka rin. Kaya Ikaw din, G, empleyado ka rin ng Bamban? Ng munisipyo ng Bamban? Yes po, Your Honor. Nung una po is secretary po ako ng farm sa QJJ farm po. Pero nung nag-mayor na po si ma'am, ako po yung dinala niya po sa munisipyo. Additional kaso ito, Madam Chair. Ginagamit yung empleyado ng munisipyo. Salamat, Madam Chair. Yun na Thank nga, you, Kat. Senator Joel. Madam Chair. Salamat. And yes, Senator Sherwin. Sorry, Madam Chair, for interjecting again. I know it's your time. Just to pursue this topic, Madam Chair, kasi maraming inconsistency. I heard from Guo Huaping na pinermahan mo itong affidavit before you left. And I'll show the slide. Ito ba yung pinermahan mo bago ka umalis? I will show the... Okay, flash lang. Ito ba yung pinermahan mo? Ito ba yung pinermahan mo, Miss Guo? Go Hopping. Ito ba yung nakita mong nasa brown envelope? Yes po, Your Honor. Ito yung nakita mo sa brown envelope? Yes po. So ito yung sinabi ni Guo Huaping na pinermahan niya bago siya umalis. Tama? Miss Guo? Sen, ako po yung pumirma. Yung date po, hindi ko po alam po yung isa date. Well, Madam Chair, ang conclusion ko, personal conclusion ko dito, first, nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinermahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely, nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Number two, itong ganitong document, abogado nagpre-prepare nito eh. At prepare ito
first week of July, yung alleged escape ni Guo Huaping. So ang ibig sabihin, yung mga abogado niya, alam rin na aalis siya. Kasi pinirmahan niya in advance eh. Final yung counter affidavit August 14, pero pinirmahan niya first week of July, the last page. Diba? Typically, typical sa atin yan, pag ginawa yung counter affidavit, babasahin mo muna bago mo pepermahan. Diba? Nagko-correct pa nga tayo along the way kung tama yung ginagawa. Pero obviously dito, alam na nila na aalis siya, kaya kung tama yung kwento ni Guo Huaping, pinirmahan niya ahead of time ito. Ang isang notaryo publiko ay may tungkuling tiyakin ang katumpakan at bisa ng mga dokumento, pati na rin ang pagsasagawa ng tamang pirma at iba pang legal na formalidad. Kung ang isang tao ay naglalabas ng dokumento na walang tamang pagsunod sa mga regulasyon ng notaryo publiko, tulad ng pagpirma sa harap ng notaryo, maaring magdulot ito ng legal na komplikasyon. Ang mga ganitong paglabag ay maaring magresulta sa pagkansila ng bisa ng dokumento na maaring magdulot ng mga seryosong issue sa mga legal na proseso. Ikaw, kaibigan, ano sa palagay mo? Pakilagay naman sa comment section. Muli, ito ang Tindig Pinas, kung saan bawat issue ng bayan may boses ka.